Good morning Canada, good evening Philippines, good evening sa lahat. Yan, na nag-snow kagabi hanggang ngayon. Yan, buti itong dinadaanan ko na bulldozer na, pero wala pang asin sa daan para matunaw yung na bulldozer nila itong daan. Kanina dito ako dumaan sa kabilang pathway, hindi pa nabubulldozer. Ayan, medyo lumulubog tayo kanina. Oh, may nursing home dito. Ayan, oh, kapal lang snow nila. Katatapos ko lang dun sa unang client ko. Mag alas 8 na. Punta naman ako sa second client. Siyam na bahay ang pupuntahan ko ngayon. Sunday, today. Ayan, may pasok tayo ngayong weekend, pero next week off tayo. Alternate weekend, di off tayo. Lapit na tayo sa main street. Ito, na bulldozer na, yung malaki, yung residential street, yung may sasakyan na yan. Main street yan, hindi siya highway, iba yun. Yung highway malalapad yun, 5 lanes, 6 lanes. May nagbubulldozer doon. Ayan, kamasin. Ayan, work tayo ngayon kahit may snow. Lapit na tayo sa bus stop. Yan, itong main street na bulldozer na yan, pero baka pasadahan para isa yan. Natatakpan ulit siya ng panibago. Ito sa tawiran medyo okay na to. May mga asin-asin na yan, yan yung puti na yan, asin yan. Walk tayo muna, tayo sa kabila. Ayun yung bus stop ko, going to north of Kiel. Tawid muna tayo. Yeah, ito yung nagbubulldozer, oh, sa mga maliliit na daanan ng tao. Ayan, patawid na siya. Intersection lang siya. Kaparis itong ginawa niya dito. Tinulak niya yung mga snow sa isang tabi. Ayan yung snow. Yung isa naman, nagbubulldozer din at saka naglalagay ng asin. Sa likod, yung kulay green na container, sumasaboy ng asin yun. Ayan, waiting tayo sa bus. Kabababa ko lang ng bus. Isang sakay pa tayo. Hindi ko na binidyo yung sa loob ng bus. Baka kasi sensitibo yung katabi ko, baka pag binidyohan ko magreklamo. Nag-iingat lang tayo, kaya hindi ko na kinunan sa loob ng bus. Ayan yung bulldozer.
tatawid ulit siya. Kakayuri niya yung dito yung tawiran ng mga tao. Naantay niya lang mag-go. Ayan. Pasakay na ako ng bus, padating na. Sa bus na tayo. Punta tayo sa pangalawang bahay na naka-schedule today. Ayan, medyo nakapag video tayo dito dahil wala tayong katabi. Ayan. Walang gasinong pasahero. Next stop, Sentinel Road. Makati sa ilong. Nakakasipon ng weather. Ito tayo ng Sentinel Street. Medyo late na tayo sa pangalawang kliyente natin, pero okay lang. May pagkakawa naman siya, flexible ang time niya. Matanda. Walang natin siya sponge bath, bigyan na change diaper, dress. Hindi lang. So, takbo na tayo sa pangatlo. Sasakay. Off ko na. Papunta na tayo sa ikatlo nating bahay na naka-schedule ngayon. Si Kabayan. Siya yung ikatlo kong client today. Si Kabayan kung siya. Na-stroke siya. Yung weakness niya, kalahati ng katawan niya na paralyzed, right side. Yan. Dito tayo sa area nila. Ganda tong area na to. University Belt to. Malapit sa York University at saka Seneca College. Karamihan ng bahay dito mga townhouse. Ayan. Ayan, mga townhouse ang bahay dito. Yung bahay ni Kabayan townhouse din. Malaki yung bahay ni Kabayan na townhouse, 5 bedroom yun. May basement, main floor at saka second floor. Ayan, mga townhouse, pare-pareha sila. Kay Kabayan, pinapaupahan niya yung basement sa mga kababayan din natin, yung mga borders niya, para mayroon siyang extra income. Ayan. Si Kabayan taga Tagaytay. Last year lang siya na stroke. Bago lang. So hindi na siya makapagtrabaho. Sagot ng insurance niya at saka ng government yung ibang kwan niya. Nasa disability siya, pension. Ayan. Oops. A few minutes, nasa bahay na ako ni Kabayan. Pakita ko yung harap ng bahay niya.
Ito yung bahay ni Kabayan. Ayan. Yung bungad ng bahay niya. Main door. Mag-alas 10 na. Oras na ng pagbisita natin sa kanya. Ikatlo na siya. Bago yung pang-apat ko, hindi na ako magko-commute. Lalakarin ko na lang siya. Walking distance lang dito yung pang-apat. Ayan. So ganun na lang po. Hanggang dito na lang ang video natin. Salamat sa panonood.